So yun guys, mga ka-showing, no? Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-showing. Magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga ka-showing. So for today's video mga ka-showing ay atin pong pakinggan, no? Na kung saan ay nagsalita na po si Comelec George Garcia tungkol po dito sa postponement ng BSKA mga ka-showing. Payag po siyang ma-postpone itong BSKA mga ka-showing dahil wala daw po siyang magawa dahil kapangyarihan po ito ng Congress. Pero ang sabi po niya ay kung ma-postpone man itong BSKA ay dapat hindi galawin yung nakalaan na budget para dyan. So pakinggan natin mga ka-showing itong si Comelec George Garcia sa interview po si DZ Double B mga ka-showing, no? Pakinggan natin kung ano po ang masasabi ni Comelec Chairman George Garcia mga ka-showing. Kaganapang ito. Si Chairman George nasa ating linya. Chairman G, magandang umaga si Joel Siweng. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel Mamuheng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright, magkano ba yung pondo ninyo para sa Barangay SK? 19 billion po ito, Sir Joel Mamuheng. Dahil originally ito po yung 11 billion, dinagdagan po ng Kongreso nitong para sa GAA 2027 ng more or less 7 billion na higit, 7.46. Kaya more or less 19 billion. Nakagamit na po kami ng mga 3 billion dahil nga po sa paghahanda natin sa Barangay SK election. So may natitira pa po na nasa DDM na mga 16 billion pesos po, Sir Joel Mamuheng. So 16 billion ang maaari nating matipid kung sakasakali ay itutuloy po ng Kongreso ito pong balak na pagpapaliban po ng SK at barangay elections. Yes po, Sir Joel Mamuheng. Kung kaya nga lamang, ako po ay medyo may doubtful po ako doon sa legalidad ng hindi po yung pagpapaliban, yan po ay nasa kapangyarihan ng ating Kongreso. Absolutely po ang kapangyarihan ng Kongreso, maliban na lang doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na dapat ay may susundin ng mga kadahilanan upang ma-reset ang isang barangay SK election. Kung kaya nga lamang po, ang ating po saligang batas ay nagsasabi na kapag ang isang item ay napondohan na sa General Appropriations Act, lalo pat ito ay nasa isang opisina ng isang constitutional body, ito po hindi pwedeng galawin sa pamamagitan ng isang batas at ilipat ang item na yan doon sa ibang pagkakagastusan sa labas mismo ng ahensya na yan. Kami po, yung ahensya, halimbawa si Comelec, meron po kaming natipid, pwede po namin So pwede pa lang ng budget payag siyang na ma-postpone itong BSKA pero wag lang galawin yung budget po na para po sa o sa ibang BSKA. pagkakagastusan, yan po ay ipinagbabawal ng saligang batas. So hindi pwedeng galawin ang alokasyon sa COMELEC, lalo na yung para sa barangay elections kasi allocated na, yun ang malinaw. Yes po, Ma'am Wen, maaari pong ipagpaliban ang ating eleksyon. Yan po yung kapangyarihan nila. Subalit yung po ang budget na naka-allocate para sa eleksyon ay gagamitin sa ibang bagay, ay hindi po pwedeng magawa yon sapagkat ipinagbabawal po yan ng ating saligang batas. Chairman, nabanggit mo kanina na bagamat absolute yung kapangyarihan ng Kongreso para magpaliban ng isang halalan katulad na sa barangay, may mga kadahilanan para ito'y gawin. Yun bang ipinapanukala na para matipid lang yung 14 billion or 19 billion na pondo para sa barangay elections, kasama po doon sa kadahilanan na yun? Yung pong tinatawag na legitimate government interest, yan po yung number 1 na pinunto ng Korte Suprema sa naging kaso dati kung bakit nabaliwala, nadeklarang unconstitutional yung pagpapaliban ng barangay SK election. Napakalawak po niyan. Pero yung pong naging isang kadahilanan doon ay dahil daw po para magamit sa COVID response yung pondo ng barangay SK elections. Yung po, sabi ng Korte Suprema, makamukhang hindi yun tamang kadahilanan sapagkat at that time medyo nakaka-recover na yung bansa. Ako po naniniwala, with all due respect, yan naman pong paggamit sana ng pondo para sa economic crisis, tama po naman yan, lehitimo naman po yan. Kung kaya lang, may mga iba pa pong factors na dapat ma-consider sa pagtingin natin kung talagang dapat ma-reset o hindi ang barangay SK election. Subalit yun nga po, mukhang ito po ay madidefeat, mababaliwala doon sa nabanggit kong provisyon ng saligang batas na pwedeng ipagpaliban, yes, pero baka hindi po magamit yung pondo para mailipat sa ibang pagkakagastusan dahil magbabiolate po yan ng ating kataas-taas at pinakakapangyarihang batas ang konstitusyon ng Pilipinas. So kung sakali pong ipilit pa rin ng Kongreso ito, pwedeng mas question sa Korte Suprema?
Apo, lahat po naman ng magiging aksyon patungkol sa isang halalan, pwedeng madala sa Korte Suprema, ma-question muli yan. At syempre, ito ay magiging isang legal issue na madadala sa Korte Suprema. Sa COMELEC po, sa part ni COMELEC, kami po ay magiging neutral sa bagay na ito. Kung ano po yung kagustuhan nila, kami po yung magpapatupad at susunod lang kami. In the meantime, patuloy po yung paghahanda namin para sa barangay SK election. Ganun, medyo kakonting panahon na lang po yung natitira sa amin. At number 2, meron po itong kasabay na Bangsamoro parliamentary election na yung darating na September 14. September 14. Pero Chairman, nakakailang postpone na ba ang barangay elections natin sa ngayon? Kung sakasakali po, pangalawa na po itong postpone, magtatatlo kung sakali, sapagkat yung huling postponement naman po, ang kadahilanan ay sapagkat ginawa ng 4 na taon ang termino ng mga barangay MSK officials sa halip na 3 taon lamang, ginawa na pong 4 years ito. Kaya nga po kung sakasakali matutuloy ang halalan natin ngayong darating na November 2, 2026, ang susunod na pong halalan ay sa 2030 na. Dahil sa epekto ng 4 na taon na termino ng barangay SK officials. Okay, ang dating sa akin nitong binanggit ninyo, Chairman, parang binuhusan ninyo ng malamig na tubig. Yung balakin po ng Kongreso. Kasi kung hindi rin lang pala magagamit yung pondo, at yan ay magiging unconstitutional. Yes. Aba, wag na natin ituloy. Wag na nila ituloy itong balakid ito, Chairman, kasi yun ang pangunahing dahilan kung bakit gusto nilang i-postpone po ang barangay at SK. Coffee ko blanca, tila creamy. Gentle na sa dami. Switch na. Ang akin naman po, Sir Joel, hindi naman po sana ma-consider nila na pagbubuhos ng malamig na tubig. Pero at least lang po, mapag-isipan din po mabuti. Siguro po yung pagtitipid, yung hindi muna natin gagastusin yung pondo, makakatipid. Pero yung pwede magamit sa ibang bagay, mukha po sana mapag-isipang mabuti ang legalidad niyan. Sapagkat maaari yan din po ang maging dahilan ng kataas-taasang hukuman later upang baka mabaliwala yung magandang inisyatibo o plano nila na ipagpaliban ang barangay SK elections. Okay, ito lang. Chairman, sabi nyo nakagastos na kayo ng 3 bilyon. Tama? Out of 19. Out of Tama po, 19 tama po. billion. Pagka ba na-postpone ito, ano yun? Masasayang na naman yung 3 bilyon na yun? O naka-in place na po yun? Kumbaga, Pwede magagamit na kapag natin yun. Ayan ay nakalagay na dyan, nagamit na natin. Hindi ba masasayang yung 3 bilyon na yun kung sakasakaling mapopostpone po itong barangay elections? Sir Joel, sapagkat ang ating pong barangay SK election, Ma'am Weng, ay hindi po automated election, ito po yung manual na halalan. Kung halimbawa po yung mga balota na napa-imprenta na namin, tapos na po tayo sa 10 milyon na balota ang aming ipina-imprenta. Kung sakali po may date na nakalagay doon at ang date na nakalagay doon ay September 14, madali po kami mag-issue ng resolusyon na kung ano yung na-imprenta na namin ng mga balota, ay yung date na naan doon, mababaliwala na lang yun at kung sakali man, yun na rin ang gagamitin natin sa isang reset na barangay SK election. Yung mga ballot boxes na pinagawa namin, more or less 70,000 na dagdag na ballot boxes na kulay dilaw natin, yung bakal. Yan po naman ay magagamit pa rin natin sa susunod na halalan. Yung pong mga indelible ink na amin pong na-order, although yan po may buhay yan ng 1 taon, pwede po namin later pa ipa-deliver yan doon sa supplier para naman hindi po ma-expire kaagad at ma-deliver sa atin ay yung sobra pa sa 1 taon. So, magagamit pa po natin yung lahat ng mga gamit na amin na po na-procure simula nang tayo maghanda ng barangay SK election. Hindi naman masasayang. Yung sinasabi niyo Hindi dyan. naman po masasayang. In all fairness, hindi naman po masasayang. So yun po mga ka-show, yun, narinig po natin ang sinasabi po ni COMELEC Chairman George Garcia, no, na pwede po na i-postpone itong BSKE dahil kapangyarihan po ng Congress na i-postpone ang BSKE. Kaya lang po ay hindi daw po pwede na yung naka-allocate na budget po ng BSKE ay gagamitin po para po gagamitin sa ibang palagyan na natin ibang proyekto, no, dahil talagang naka-allocate na po yan dyan yung budget po ng BSK at hindi po pwede kunin at gamitin po sa iba, no, dahil question daw po yan doon po sa Supreme Court mga ka-showing. So abangan na lang po natin mga ka-showing kung ito ba ay
matuloy itong pag-postpone po ng BSKE mga kasuing. Dahil mainit-init po na balita yan, no? Mainit-init na usapin ang BSKE ngayon mga kasuing, dahil gusto po ng Congress na i-postpone na naman yung BSKE mga kasuing para po magamit daw po yung naka-allocate na budget po dyan sa BSKE mga kasuing. So yun po mga kasuing, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe po at comment down below mga kasuing para mabasa at makita po natin ang inyong mga komento tungkol po dito sa sa mga sinasabi po ni Comelec Chairman George Garcia mga kasuing. So yun lang po mga kasuing, no? Maraming salamat po. Don't forget to like, share po mga kasuing at click notification bell. I-bell all nyo na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video na katulad po ditong klaseng content mga kasuing na tungkol po sa BSKE. So yun lang po mga kasuing, no? Maraming salamat po. Thank you for watching.